Sino ang tatlong pantas na lalaki? Alamin natin. Hello mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tatlong pantas na lalaki. Ano ba talaga ito? Hari ba sila or ano? Alamin natin kung ano ang totoo. Kung bago ka pa sa aming channel, paki-click lang ang subscribe button sa ibaba at huwag kalimutan ang bell icon para updated ka sa aming mga videos. Ang kwento tungkol sa Pasko mula sa Timog Amerika hanggang sa silangang Europa at Asya ay bumabanggit sa tatlong hari o mga pantas na lalaking may dalang mahalagang regalo para sa sanggol na si Jesus sa sabsaba. Totoo ba ito? Kasuwato ba ito ng mga ulat sa Biblia? Malalim itong Tagalog na kasuwato. Naintindihan niyo ba ito? Sa Bisaya pa, nahiuyon ba ni sa giingon sa Biblia? Sa in English, it is consistent with biblical report. Okay, naintindihan ba natin? Tingnan natin kung ano ang totoo. Iniulat ng mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas ang tungkol sa pagsilang kay Jesus. Sinabi nito na hamak lamang ng mga pastol mula sa kalapit na parang ang dumalaw kay Jesus nang isilang siya. Ang totoo, ang tinatawag na mga hari o mga pantas na lalaki ay hindi maharlika kundi astrologo. Hindi rin sinabi kung ilan sila. Hindi sa sabsaban nagpunta ang mga astrologo, kundi nasumpungan nila ang batang si Jesus sa bahay. Muntik pa ngang mapahamak si Jesus dahil sa kanila. Di gaya ng kaugalian sa Pasko, hindi ginamit ng Biblia ang mga terminong tatlong pantas na lalaki o tatlong hari para ilarawan ng mga manlalakbay na bumisita kay Jesus matapos siyang maipanganak. Mateo 2:1. Sa halip, ginamit ni Mateo, isang manunulat ng Ebanghelyo, ang Griegong salita na magoy para ilarawan sila. Ang salitang ito ay tumutukoy sa mga dalubhasa sa astrolohiya at okultismo. Sinabi ng Griegong historiador na si Herodotus na nabuhay noong ika-5 siglo BCE na ang magoy noong panahon niya ay kabilang sa isang angkan na mula sa Media, Persia. Dalubhasa sila sa astrolohiya at pagpapakahulugan sa mga panaginip. Tinawag naman sila ng ilang salin ng Biblia na mga astrologo o magi. Ilan ang pantas na lalaki? Hindi mababasa sa Biblia kung ilan sila at iba-iba rin ang paniniwala ng mga tao. Ayon sa Encyclopedia Britannica, sa tradisyon sa silangan, 12 ang mago. Pero sa tradisyon sa kanluran, 3 sila. Malamang nabatay ito sa 3 regalo na ginto, olibano at mira. Mateo 2:11 na ibinigay sa bata. Ang mga pantas na lalaki ba ay mga hari? Madalas na ganyan ang ipinalalabas ng mga kaugalian sa Pasko, pero walang mababasa sa Biblia na mga hari sila. Sinabi ng Encyclopedia Britannica na sa paglipas ng ilang daang taon, idinagdag na lang ito para pagandahin ang kwento. Ano ang pangalan ng mga pantas na lalaki? Hindi sinabi ng Biblia ang mga pangalan nila. Ayon sa The International Standard Bible Encyclopedia, ang pagbibigay ng pangalan sa kanila, gaya ng Gaspar, Melchor at Baltasar, ay batay sa mga alamat. Kailan binisita ng mga pantas na lalaki si Jesus? Lumilitaw na bumisita ang mga astrologo kay Jesus mga ilang buwan pa matapos siyang maipanganak. Paano natin natiyak? Gustong patayin ni Haring Herodes si Jesus. Kaya nang malaman niya sa mga astrologo ang edad ng bata, ipinapatay niya ang mga batang 2 taong gulang pababa. Hindi noong gabing ipanganak si Jesus bumisita ang mga astrologo. Sinasabi ng Biblia, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang ina nitong si Maria. Mateo 2:11.
Ipinapakita nito na nang bumisita sila, ang pamilya ni Jesus ay nakatira na sa isang bahay at si Jesus ay hindi na isang sanggol sa sabsaban. Ginamit ba ng Diyos ang bituin ng Bethlehem para akayin ang mga pantas na lalaki? Naniniwala ang ilang tao na Diyos ang nagpadala ng bituin ng Bethlehem para akayin ang mga astrologo kay Jesus. Bakit mali ang paniniwalang iyan? Inakay muna ng sinasabing bituin ang mga astrologo sa Jerusalem. Sinabi ng Biblia, ang mga astrologo mula sa silangan ay dumating sa Jerusalem at nagsabi, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita kasi namin ang bituin niya noong nasa silangan kami, at nagpunta kami rito para magbigay galang sa kanya." Mateo 2:1 at 2. Si Haring Herodes hindi ang bituin ang unang nagpapunta sa mga astrologo sa Bethlehem. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa magiging karibal niyang hari ng mga Hudyo, nag-imbestiga siya kung saan ipapanganak ang ipinangakong Kristo. Nang malaman niyang sa Bethlehem, pinapunta niya roon ang mga astrologo para hanapin ang bata at inutusan silang bumalik para mag-ulat sa kanya. Sakalang pumunta ang mga astrologo sa Bethlehem. Sinasabi ng Biblia, pagkarinig sa bili ng hari, umalis na sila, at ang bituing nakita nila noong naroon sila sa silangan ay nauna sa kanila hanggang sa huminto ito sa itaas ng kinaroroonan ng bata. Mateo 2:9. Dahil sa paglitaw ng bituin, nanganib ang buhay ni Jesus at ipinapatay ang inosenteng mga bata. Nang umalis ang mga astrologo sa Bethlehem, binabalaan sila ng Diyos na huwag nang bumalik kay Herodes. Ano ang ginawa ni Herodes? Sinasabi ng Biblia, nang malaman ni Herodes na nilinlang siya ng mga astrologo, galit na galit siya. Kaya nagsugo siya ng mga tauhan para patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa lahat ng distrito nito mula 2 taong gulang pababa, batay sa panahon ng paglitaw ng bituin na sinabi sa kanya ng mga astrologo. Mateo 2:16. Hinding-hindi hahayaan ng Diyos na siya ang maging dahilan ng ganitong napakasamang bagay. Hahayaan kaya ng mga tunay na Kristiyano na magpatuloy ang kwentong hinggil sa mga pantas na lalaking dumalaw sa sanggol na si Jesus sa sabsaban, na taliwas naman ito sa itinuturo ng Biblia? Tiyak na hindi. Kaya mga kaibigan, maingat na suriin ito. High-tech na tayo ngayon. I-search mo sa Google. Susuriin mo mabuti. I-search mo sa Google gamit ang iyong cellphone. Sa Bisaya pa ajag pailad. Naintindihan mo ba yon? So, kailangan malaman mo kung ano ang totoo. Maraming salamat po. Kung magustuhan mo ang aming video, pakiclick mo lang ang subscribe button sa ibaba at huwag kalimutan na i-click ang bell icon para updated ka sa aming mga videos. Bye-bye!